Hello guys, good afternoon. Nasa SM Grand tayo. Wait lang, kakapark lang natin. Ayun na nga, kakapark lang natin kasi magsisimba tayo ng Quiapo. Wait, pasok lang ako. Tuwid po tayo sa kabila kasi sa kabila pa yung Carriedo. Carriedo po. Dito na tayo guys sa Carriedo. Isang diretsong lakaran. We're here. So, picture muna natin. May photo bomber naman na building. Let's go. Pasok tayo. Malamang magsisimba tayo kaya ka tayo pumunta dito. Alam ko naman di tayo pumasok. Hindi masyadong matao. Siyempre doon na tayo sa mas malapit. Lalo na konti pa lang yung tao. Literal na malapit talaga tayo.
Y tranquilo. Sabi chairman na, sira ito, pakwento ko lang sir, para pasasama ko. Kaya pinto niya sir. Hindi mo ko sir, kung sa ngayon. Dapat tayo yung meron ako dito, ipatapos. Ito yung sinasabi ko sa inyo noon na na dito ako sa Quiapo. Napatingin na ako dito bigla, tapos di ko nalapitan. Tara na. Guys, pauwi na tayo. Wala, kanina, nakita nyo naman di ba? Sa video. Kinat ko na kasi basta nandun ako dun sa sa Jesus Nazareno. Tapos may nauna siya doon, nandun na siya nung lumapit ako, yung nakapula. Ewan ko kung nakita sa video, pero ayun. Di ang tagal kong nagdarasal doon. Tapos kanya kinausap. Tapos yun, nagsabi siya ng dinadala niya ng sarili niyang krus na pinapasan. Na yung anak niya daw ay may limya, tapos namatay kagabi or kaninang madaling araw ata. Yun, iyak siya ng iyak doon. Tapos kasi kaya siya umiiyak din dahil wala siyang pambayad doon sa sa punerarya. So naka-hold ngayon yung katawan ng anak niya. Tapos di pa daw siya kumakain, ganyan. Iyak siya ng iyak. Basta yun, may mga pinag-usapan kami. Yun nga. Nawawalan na daw siya ng Nawawalan na daw siya ng tiwala. Kasi dati pa daw siya deboto ng Poong Jesus Nazareno. Tapos ganun pa yung nangyari sa kanya. Sabi niya parang gagawa na daw siya ng masama. Ayun. Ang bigat ng problema niya. Tapos yung asawa niya pa yun nga, iniwan daw sila. Tapos yung mga kapatid niya medyo asensado naman sa buhay, kaso hindi siya matulungan. Ang bigat ng problema niya. Nakikinig lang ako sa kanya kasi hindi ko naman alam kung anong pwede kong sabihin. Ito na. Akit na ako ng station. Mamaya na ulit. Hindi ko masyadong Ayun. Nung iniwan ko siya, nandun pa siya sa nandun pa siya malapit sa Itim na Nazareno na po. O anong Itim na Nazareno? Siya. Ayun, nag-aantay na lang tayo ng tren. Hindi ako makaget over dun sa bigat ng sa bigat ng problema. Tatay, iyak siya ng iyak dun sa harap ng sa harap ni Poong Nazareno. Nine years old lang daw yung anak niya. Nawawala na daw siya ng pananampalataya. Parang sobrang sinisisi niya na si Jesus Christ dun sa problema niya kasi wala naman daw siyang ginawa kundi maging deboto, tapos biglang ganun nangyari. Ay, sobrang bigat. Hawak niya mga papeles yung sa parang medical support kineme. Sa mga ganun. Guys, dito na ako sa SM Grand.
Pero hanggang ngayon, hindi pa rin mawala sa isip ko yung encounter na yun. Yung sobrang wala nang malapitan si tatay. Yung mapapaisip, sobrang blessed pa rin talaga. Ako, particularly. Kasi kapag kakailangan ng pera, may malalapitan pa rin. Wala lang. Sige, papunta na ako sa parking lot. Hindi na ako magtatagal dito, baka gumastos pa ako. O siya. Hello guys. Wait lang. Nakauwi na ako, tapos nakaligo na rin ako. Yung pinanligo ko yung yung may asin. Siyempre galing tayo sa medyo matao na lugar, kaya for purification. Ganun. Anyway, kaninang umaga umorder ako nito. Pina-reserve ko by na chewy cookies kineme. Natikman ko to nung una, kaya niya nung nandun kami sa Deca, umorder siya. Pero taga doon, gumagawa taga doon. Ngayon, dalawa in order ko. Ang mahal, 130. Kano ba kalaki? Tingnan na lang natin mamaya. So, titikman lang natin siya. Pero, pero kanina, nung bumaba ako ng LRT sa Monumento, nakita ko, papasok ng SM Grand, meron palang mga nagbibenta ng Dubai Chewy cookie. Hindi ko na tinignan kung magkano, tsaka kung yun. Siyempre, kasi naisip ko, order na ako nito. Bango. Wait. Yan siya. Siyempre, cocoa powder. Yan siya. Natin. Sarap. Sarap ah. Hindi masyadong matamis yung mochi. Pero parang mas nasarapan ako dun sa may Deca na gawa. Pero pareho silang lasa. Yun nga lang, yung cocoa powder parang parang nakukulangan ako sa pait. Sa pait, yun yung hinahanap. Kasi syempre matamis yung loob eh. Nag-food review na ako dito. Yes, Samar pala. O siya. Yun lang, ito mamaya na to. Kain muna ako ng pangtanghalian kasi hindi pa ako nagtatanghalian. Bukod sa sandwich. Kasi yun. It's 4:20 p.m. So yun lang muna. Ito lang tayo, dumalaw lang tayo saglit. Pero larga na rin tayo agad kasi katrafikin na naman tayo. Ito na ako pa. Tara. Uwi na, lalo na ang mahal na ng gasolina ngayon. Kaya tama lang din tong setup ko na na tuwing Saturday na ako dadalaw kay Papa. Ay, pagkatapos ng klase ko ng Baltec. Kasi pagtapos pa ng simba ng linggo, panibagong gasolina, medyo malayo ang lakbayin. Anyway, larga na ako at para mabawasan na yung oras ng pagka-late dahil traffic na naman yan. Asya.
Good morning guys. Siyempre napansin nyo naman kanina pa nasa biyahe tayo. Pero nandito tayo ngayon sa Divine. Tayo magsimba. It's 6:34 a.m. Aga, di ba? Wait lang, mag-park lang ako. As you can see, dito ulit tayo sa tapat ng statue ni Divine Mercy. Wait lang. Sige, punta na ako dun para maaga. Para makapag na rin tayo. Makahanap na rin tayo ng maupuan. Or, since maaga pa, magsisindi na ako ng kandila pala. Kuha muna ako ng bariya rito. Ano tayong bariya? Ganda ng langit. Ganda ng background ng statue ng Divine Mercy. Tara na. Patapos na pala yung misa kanina. Para sa ating lahat, upang mainanda tayo ng panahong ito ng Kwaresma, upang sila na nakibahagi sa kamatayan ni Kristo ay makibahagi rin. Oh no, walang kandila. Ayun. ng buhay, ng paglilinis, ng kamatayan at muling pagsilang. Sa turo ng simbahan, sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayin. at isang magandang umaga po sa kanilang lahat. Mga kapatid, si Jesus ang tubig na tumitikhaw sa ating mga uhaw. Tulad ni Jesus, gawin nating pagkain ng pagsunod sa kalooban ng Ama.
Upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga kasalanan. Tayo na Panginoon at tanging siya lamang ang makatitighaw ng kalaliman at kaibuturan ng ating pagkauhaw. Ilagay po natin ang ating mga palad sa tapat ng ating mga puso. Dabi po natin ang pagtibok nito at umasa tayo ang Diyos naririnig, nararamdaman at tumutugon sa pagkauhaw ng ating kalooban. Magtiwala ka, kapatid. Dinidinig ng Panginoon ang ating mga pagsamo. Dinidinig niya, nadarama niya ang pagsamo ng isang pusong sugatan. Sa magulat ng pasasalamat at kahilingan ng official touch over the Lacazette family, Lazaro family, Clark Ramos, and family Melvin. Okay, pauwi na tayo. Let's go. Ano na? 8:19. Ay, o siya, mamaya na ulit. At hahanap na rin ako ng gasolinahan. Kasi kanina dapat bago ako pumunta, magpapagasolina na ako. Kaso nalagpasan ko lahat. In-expect ko kasi meron pa. Tsaka naghahanap ako ng mas mura-mura. O siya, yun lang muna.